Awakened form ng Devil Fruit ni Saint Saturn ipapakita na Luffy at Kizaru patuloy ang rambulan. Yan ang laman sa ipinalabas na spoilers ng One Piece Manga Chapter 1094 at may pamagat itong Saint J. Garcia Saturn. Base sa pamagat ng chapter na ito, ang magiging focus dito ay si Saint Saturn. At sabi pa sa spoilers ay ipapakita pa ang kanyang Devil Fruit Awakening. Parang nagmamadali yata si Master Oda. Pero sa tingin ko may malaking sorpresa na inihahanda si Master Oda sa atin aside kay Saint Saturn. Magpapatuloy pa din ang bakbakan ni na Luffy at Kizaru sa chapter na ito. Pero hindi natin masasabi kung magseseryoso na ba ang dalawa. Kasi sa nakikita natin sa previous chapters, simula nung naglaban sila panay habulan lang ang nangyari. Si Luffy ay nakafocus lang sa pagligtas at pagprotekta kay Dr. Vegapunk. Si Kizaru naman nakafocus sa kanyang mga misyon at isa dito ay patayin si Dr. Vegapunk. Di ba may 4 na misyon si Kizaru? Una, dapat makuha ang Vegapunk records. Pangalawa, mailigtas si York. Pangatlo, ang power plant na importante para magawa ang Mother Flame. At ang panghuli ay iligpit si Dr. Vegapunk. Pero ni isa sa mga ito ay wala pang na-accomplish si Kizaru. Kaya sa tingin ko malayo pang magseseryoso ang dalawang ito. At hindi pa natin masasabi kung kaya nga bang talunin ng Gear 5 ni Luffy ang Admiral. Ganun din kay Kizaru. Kung kakayanin ba ng ilaw power niya ang Gear 5 ni Luffy. Kasi sa nakikita natin madali lang nahahawakan ni Luffy si Kizaru at nakakaya naman niya ang mga atake nito. Pero yun nga lang hindi pa nagseseryoso si Kizaru. Baka pag nagseryoso si Kizaru, lalo na kung gagamitin ito ang awakening niya, ay baka mahihirapan si Luffy. Sabi pa nga ng iba ay may pattern daw at magiging kagaya si Luffy kina Law at Kid na madali lang pinatumba ng dalawang Yonko na sina Blackbeard at Shanks. Pero sa tingin ko medyo slim ang chance na mangyayari ito kay Luffy kasi isa din siyang Yonko at bago lang nagkaroon ng Gear 5. Malabong matatalo ulit ang Straw Hat Pirates at magkakaroon ulit ng time skip at another power up. Ano sa tingin nyo? Punta naman tayo sa exciting part. Ipapakita na talaga ni Master Oda ang isa sa pinakahihintay nating mangyari ang makitang lumaban ng isa sa mga Gorosei. At hindi lang simpleng laban, magpapakita pa daw ng Devil Fruit Awakening si Saint Saturn sa chapter na ito. Alam naman natin na ang mga Gorosei ay isa sa mga misteryosong karakter sa mundo ng One Piece. At kahit papano may konti na tayong idea kung ano ang awakening ni Saint Saturn. Ipinakita ito sa chapter 1985 nung sumugod si Sabo para iligtas si King Nefertari Cobra. At may foreshadowing na din sa cover ng chapter 885. Makikita natin dito si Luffy laban sa isang bison. Kung mapapansin nyo, may peklat ito sa mukha kagaya kay Saint Saturn. At ang silhouette sa chapter 1985 ay itsurang bison din. Pero ayon sa bagong spoiler update, hindi lang pala mukhang bison o ox ang awakening ni Saturn, kundi isang kombinasyon ng ox at spider. Isang Zoan form awakening na may mix ng yokai, ox at spider. Ang form na ito ay kaparehas ng tinatawag na Oshi-Oni sa Japan. Ang yokai naman ay uri ng mga supernatural animalistic spirits, demons, and monsters sa Japanese folklore. Merong mga sungay ang awakening ni Saint Saturn at may black flames sa paligid niya kagaya sa Gear 5 ni Luffy. Ang mga paa nito ay kagaya sa mga spiders. Para talagang sang demonyo. Kaya pala nasabi ni Sabo nung sinagip niya si King Nefertari Cobra sa loob ng Marijoa na ang impyerno pala ay matatagpuan mismo sa tuktok ng mundo. Sabi pa sa spoilers na ang mga marines na mababa pa ang rank sa Rear Admiral ay sinabihan na huwag tumingin sa mga mata ni Saint Saturn. Pero may isang marine ang tumingin at agad-agad daw sumabog ang ulo nito. Parang sa tingin ko, yung mahihina na level lang ang maapektuhan ng kapangyarihang ito ni Saturn. Paano kaya ito lalabanan ng mga Straw Hat Pirates? Ngayon pa lang naku-curious na ako kung ano ang itsura ng awakening ng ibang Gorosei. Ang tanong lang ay, kung ang kalaban ni Zoro ay si Rob Lucci, si Luffy naman ay si Admiral Kizaru, sino kaya ang kakalaban kay Saint Saturn at kinakailangan niyang gamitin ang kanyang Devil Fruit Awakening? Sino sa mga Straw Hat Pirates ang magpupush kay Saint Saturn para gamitin ang awakened form niya? O sadyang likas na sa mga Gorosei na mag-awakening kaagad pag lumalaban? Kasi kung babalikan natin ang pagpasok ni Sabo, lahat ng mga Gorosei ay sabay nag-transform sa awakened form nila kahit nag-iisa lang si Sabo na kalaban at nandoon pa si Imo. Sa tingin ko, hindi
para sa mga 50 pacifista ang paglabas at paggamit ng awakening ni Saint Saturn kasi pwede niyang i-override ang orders nito. Ang isang reason kung bakit kinakailangan mag-awakening ni Saint Saturn ay para matapos ng mabilis at ma-achieve ang kanilang misyon para hindi na magiging komplikado pa ang mga sitwasyon. Diba sa previous chapter parang nasistress si Saint Saturn at parang nagmamadali ito kaya inutusan niya kaagad si Admiral Kizaru na pasukin ang Labu Stratum at tapusin ng madali ang kanyang misyon. At para ma-blame sa Straw Hat Pirates ang pagkapatay ni Dr. Vegapunk kung magsasaksid sila na patayin ito. Kasi kung tatagal pa ang labanan, nandyan si Big News Morgan nakikimarites lang at pag kumaalat ang balita kung ano talaga ang totoong nangyayari sa Egghead Island, magiging bad news ito sa world government. Mangyayari din sa chapter na ito ang paghaharap ni Luffy at Saturn sa unang pagkakataon at tinawag ni Saturn si Luffy na Nika. Napaka-exciting na talaga ang mangyayari sa next chapter. Magtatapos daw ang chapter na ito habang si Saturn ay kaharap sina Bonnie, Sanji, Vegapunk at Frankie. Parang gusto na talagang tapusin ni Saint Saturn si Dr. Vegapunk. Sa chapter na ito, ipapakita din ang misteryosong past ni Kuma at kung paano siya naging isang pacifista. At may matatandaan si Bonnie na nag-uusap at nag-uutos na i-erase o tanggalin ang consciousness ni Kuma. At biglang umatake si Bonnie kay Saturn at sinaksak ito. Base sa reaksyon ni Bonnie, parang ang taong nagbigay ng utos kay Dr. Vegapunk na tanggalin ang consciousness ni Kuma ay walang iba kundi si Saturn. Kaya maghanda na lang tayo sa mga susunod na mangyayari. Alam kong excited na din kayo. Kaya i-comment nyo lang sa comment section below ang teorya at opinion ninyo sa spoilers natin ngayon. At para hindi mahuli sa paglabas ng next video, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa channel natin. Salamat!